Hello po, welcome sa ating Be Empowered program. At itong Be Empowered program na ito ay may edition na usapang OFW. Usapan ng merong mga iba't ibang pinagdaanang mga OFW dito sa Hong Kong especially, pero syempre ang dami naman mga Filipino sa iba't ibang bansa na alam natin marami rin pinagdadaanan. At this time, pag-usapan natin itong issue sa family. Itong issue sa mga utang kasi, di ba usually yan yung issue dito sa abroad. So, for example, meron tayong special guest as of now. Ano pong pangalan ninyo? Victoria po. Ma'am Victoria, gano'n na po kayo katagal na nag-abroad? Mag 10 years po. Magte 10 years. Saan po? Dito lang ba sa Hong Kong or iba't ibang Iba't bansa? ibang bansa po. So, una mong bansa saan po? Malaysia, Pastor. Malaysia. Ilang years ka rin sa 2 Malaysia? years lang po. 2 years. So far, kamusta yung experience mo sa Malaysia? Yun po yung problema, kasi bawal pa yung cellphone, kaya hindi po makatawag sa pamilya. So, imagine mo yun, 2 2 years, years, opo. basically, hindi mo na-contact yung family mo. Tuwing day off lang, gano'n? Wala rin pong day off, Pastor. Wala rin day off. Once a month ko lang sila nakakausap pag pinapayagan ako ng employer na tawagan. Pero, pinapayagang tawagan lang, hindi yung day off, parang gano'n. Opo. Tawag lang, tas ilang minuto lang. Saglit lang din. Ang hirap nga na, Mahirap diba? po. That's why yung natapos yung contract mo, hindi ka na bumalik doon. Hindi na po. Ayaw mo na, syempre, sino ba namang gugustuhin nun? And then, afterward, saan namang Kuwait bansa? po, Pastor. Sa Kuwait. Ilang years ka naman sa Kuwait? 3 years po. 3 years. Kamusta naman sa Kuwait? Medyo okay naman po, Pastor, kasi mabait naman yung naging employer ko. Tapos, open naman sila sa lahat. Pero bakit di ka nag-renew? Parang balak ko naman po talaga mag for good, Pastor, pero So, pagkatapos ng contract na yon, balak mo pag-uwi is mag for mag-for good. good. Ang kaso, anong kaso? Naubos din yung Naubos ipon. yung ipon. And then, pero so, pagbalik mo ng Philippines, galing Kuwait, so nag-stay ka pa ng gano'ng katagal sa Philippines? Mga ilang... 1 year po. So, 1 year, yung inipan mo ng pag-aabot mo na ubos rin. So, doon ka naman nag-decide na mangibang bansa once Opo. again. Saan ka naman Saudi pumunta? naman po. Pastor. Saudi naman. Ilang years ka naman sa Saudi? 4 years po. 4 years. Natagalan po doon kasi dahil doon sa COVID. So doon ka na rin na lockdown. Opo, Pero so far, kamusta sana doon sa doon po Saudi? mahirap, Pastor, kasi malaki yung bahay, tapos ako lang mag-isa, tapos trabaho ko po lahat. Tapos kailangan mong linisin everyday yan. Opo. Tapos maarte pa yung amo, gano'n. So, basically, pagkatapos ng contract mo, gusto mo na rin sanang umuwi or talagang naipit ka lang nitong COVID na to? Opo, gusto ko na po talaga sana umuwi nun, pero naipit nga sa COVID. Imagine mo yung 4 years. So, yung pinakamatagal mong abroad is hindi dahil gusto mong mag-stay, kundi na-obliga kang Opo. mag-stay. And then pagbalik mo, napunta ka na dito sa Hong Kong na next or may iba Hong pa? Kong na po, Pastor. Hong Kong na next. So, gano'n ka nakatagal? Magbo 1 year pa lang. Hong Kong, 1 year. So far, ngayon na dito sa Hong Kong. Bakit mo pala napili Hong Kong? Dahil sasabi nila malaki yung sahod. Totoo ba? Sakto na. Sa sakto lang. And then dito, 1 year ka na nasa Hong Kong. So far, kamusta naman yung amo? Mabait naman po sila, Pastor. Sa lahat ba ng napunta mo bansa, ito yung pinakamabait or hindi naman? Dito po. Ito yung pinakamabait. And anong nationality ng pinagtatrabaho mo? Chinese? Chinese po. Chinese. And napunta ka dito sa help center pero hindi dito talaga sa help center una, di ba? Doon sa ating prayer Sa ating Prayer station. Opo. Pero paano ka nadala doon? Anong ginagawa mo doon? Gumagala po ako, Pastor. Hinahanap ko yung sinasabi nilang black man. Kasi yun yung tambayan ng Oo. mga Pilipinas. So yun yung hinahanap mo. And then, Doon ako napadpad sa worldwide. mhm, Tapos may isang may sister po dito sa UCKG na nagsabi sa akin na sama ka sa akin, pagpe-pray ka nila libre lang. mhm. Baka may bayad yan, sabi ko. Kasi minsan mahirap maniwala sa libre daw tapos minsan sisingilin ka, di ba? So, Opo. Kasi hindi, okay lang. Libre naman siya. May libre pang BP, sabi niya. At tapos yung sumama po ako. Sa mga po hindi po nakakaalam kung ano yung tinatawag naming prayer station. Meron kaming prayer station doon sa Central. Dito kami sa Sungsyawan, itong health center na malaki, yung headquarters, isa Sungsyawan. Pero meron tayong prayer station doon naman sa Central. Nakikita nyo dyan sa image, even yung address, na kung saan ka malapit, pwede kang mag-drop by. Yes, hindi everyday bukas yung, sinusubukan namin mabuksan everyday.
Pero makikita nyo po dyan na bukas rin po yan. Especially pag Saturday and Sunday. Pero itong health center natin dito, yung Siawan, ito ay bukas as in everyday. Lagi kang may makikita dito na counselors na pwedeng mag-counsel sa inyo. Pero kung gusto mong BP lang, doon po sa ating central. Parang nagpa-BP ka rin ba doon? Hindi po. Hindi, talagang prayer lang talaga. Prayer lang po. Pero merong offer na BP doon, di ba? Blood Opo, pressure. meron. So, tingnan niyo, pwede kayo magpa-BP. Kung takot kayong malaman yung blood pressure nyo, wag na lang rin po kayo magpa-BP. Magpa-pray na lang po kayo para sa alta pressure ninyo. Okay? But anyway, sa pagpunta nyo po dun sa prayer station natin, that day rin pumunta ka na dito or hindi pa? Opo. And that day rin. Sakto 3 p.m. po nun. So that was Sunday, yung punta mo yun, o Saturday? Opo, Sunday. Sunday, and then pumunta ka na din dito. Gano'n ka nakatagal sa health center? 8 months na po. 8 months na. And so far, para sa'yo bilang isang OFW, gano'n kahalaga to? Paano nakakatulong yung health center sa'yo? Sobrang nakakatulong po, Pastor, kasi sa akin nakikita ko talaga yung pagbabago sa sarili ko. Mhm. Yes. And for sure, yung guidance and direction, yan is napaka-importante. Yes po. I believe, napansin mo rin na it's not about religion. Yes po, hindi Diba? It's po. about religion. Lahat is welcome. Yes. That's why kayo pong mga OFW, kayo po na merong pinagdadaanan rin. Pwede kayong pumunta dyan sa prayer station natin o pwede kayong pumunta dito sa health center natin sa headquarters. Believe me, in the same way na nakakatanggap, 8 months pa lang siya. 8 months pa lang siya, pero I believe malaki na yung naitutulong based on advice, based sa napakaraming prayer na ginagawa natin. I believe na yung Diyos nagbibigay ng pagbabago sa kanila. At ganun rin po yung gusto namin mangyari sa inyo. Magkaroon kayo ng pagbabago. Mga kaibigan, sa next episode natin, abangan ninyo kasi for sure, mas mabibless pa kayo nitong Be Empowered program, usapang OFW edition. Pagpalain po kayo ng Diyos. Hello, ako po si Pastor Joshua dito po sa UCKJ Health Center dito po sa Hong Kong. At yung mga napanood nyo pong testimony ay mga testimony ng mga OFW dito sa Hong Kong. Pero I believe makaka-relate rin naman kahit nasaan po kayong bansa. Basta OFW. Ang health center po natin ay walang pinipiling religion. Base na rin po sa name, Health Center. Kung kailangan nyo po ng karagdagang information, nandito lang po sa baba lahat ng information na kailangan ninyo, kontakin nyo lang po kami at magiging masaya po kami na matulungan ka, ma-assist ka, nasaan man po kayong bansa. Pagpalain po kayo ng Diyos.